Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome sa ating palatuntunang APAP Batangas sa usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Tayo po ay napapakinggan sa or mapapanood po sa Cable TV Channel 6. Dito po yan sa Lipa, sa Santo Tomas naman po Tanawan ay Channel 6 din ulit. No? At ito pong programang ito ay napapanood 8 to 9 ng gabi from Monday to Sunday. Pero mga kaibigan, ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at kasama ko po ang aking mga ipinagmamalaking kaibigan. Unahin ko lang muna pong bumati ang aking nasa kaliwang kasamaan, si Dingan Dalding. Mabuhay po mga kababayan dito sa Lipa at saka sa Batangas, Santo Tomas, Tanawan at saka sa lahat na buong Batangas at saka sa lahat ng mga kababaihan ngayon, lalong-lalo na sa mga ina at lalong-lalo na siyempre sa aking kamahalan, ang aking asawang si Tita. Si Ped Calao, Chairman ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Magandang gabi po sa manonood. Mabuhay po ang Batangas. Nandito naman po kami at wag po yung ililipat ng istasyon at napakaganda po ng talakayan ngayon. Mahaba nga ngayon. Si Vice Chairman Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South at ng Chamber. Magandang gabi po sa lahat na nandito at sa mga manonood. Binabati ko po kayo ng isang mainit na Marso ngayon. Salamat po. And President Jess Medina. Magandang gabi po muli sa ating mga taga-subaybay at isang Holy Week pong pagsisimula sa ating araw na ito. Lieutenant Soriano ng 740th Combat Group. Sir, on behalf of Major Cesar Lubaton, the Group Commander of 740 Combat Group, I'm First Lieutenant Alan Soriano. Magandang gabi po sa inyo lahat. Med Scanding. Magandang gabi po sa lahat. Sana po ituloy-tuloy niyong suportahan ng APAP Batangas. And si Michael, yung nag-design ng ating tarpaulin. Thank you very much, Michael. Sige po, walang tulong problema. sa amin. Okay lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, nakilahok po kami ulit para sa gawain ng APAP Batangas. Magandang gabi. At si May Magsinok ng Vera Files at ng Batangas Inquirer. Thank you very much, May, for joining us today. Thank you din po. Ako po si May Magsino, Southern Luzon Inquirer po. Hindi po Batangas Inquirer. And I'm also into online marketing. And sana po tangkalikin natin lagi ang APAP Batangas. At ang mga bisita po natin ngayon ay una galing po sa Batangas Electric. Okay ka na, Meds, di ba? Tapos ka na, di ba? Si Meds. Hindi, tapos na. Hindi ko na mapabati sila Camila at saka si Butch Nares masyado malayo. Si Butch po ay ang president po ng Federation ng Urban Poor dito po sa Lipa City. Si May naman sa youth sector at yung kaibigan niya ipapakilala na lang ni May mamaya sa ni Camille. At aking asawa po si Nilda Samudi po ng Bureau of Internal Revenue. Okay, sa kanan po natin ay ang ating po mga bisita galing po sa Batangas Electric Cooperative and at the same time ho, ang ating pong ginagalang na congressman ng One Care Party List ay kasama rin po natin ngayon. Unahin ko lang muna po siguro si Director Jojo Atienza, Board of Director po ng Batelec. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po ay kami nagpapasalamat sa mga bumubuo ng APAP Batangas sa pagbibigay nila sa amin ng oras para at least makapag-explain kami regarding po dito sa mga issue sa atin lalo na sa Batelec to. Muli po magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you po. At si Congressman Rivera, kumusta po sir sa Congress ngayon? Yes naman po, Colonel. Magandang gabi po sa ating pong mga televiewers sa APAP Batangas. Salamat po sa bumubuo sa grupo ng APAP Batangas sa pagkakaimbita nyo sa akin. Thank you very much po. At saka si Engineer Octave ba or Octave? Octave po. Octave Mendoza, Assistant General Manager ng Batelec. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat ng mga televiewers ng APAP Batangas. Muli po ay narito kami at sa ngalan po ng bumubuo ng buong lupon ng patnugutan at pamunuan ng Batelec
isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Ikaw na siguro magpakilala doon sa isang grupo natin mga bisita din. Kasama din po natin ang social worker ng Norphil, isang Norwegian foundation na tumutulong sa welfare ng disabled persons dito sa atin sa Batangas, sa Pilipinas at dito sa Batangas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa amin dito para sa UP Batangas. Kami po ay isang non-government organization kung saan po kami ay advocate para sa mga karapatan ng taong may kapansanan. Nandito po kami, kasama ko po ang Akapin Batangan, ang parent organization po ng mga magulang na may anak na may kapansanan sa buong probinsya ng Batangas. Ang Norphil Foundation po ay 10 years na nag-operate dito sa Batangas simula 2003. And then, ngayong taon po ang aming phase out or turnover kung saan yung mga programa at serbisyo po na sinimula ng Norphil Foundation ay maipapasa na po sa Akapin Batangan. Katulong po ang 20 municipalities na partner ng Norphil Foundation. Oo, at kasama niya ang mga kababaihan, ang presidente ng Parent Association ng mga persons with disabilities dito sa Batangas. Si LV, si Eileen Comilla, ang kasalukuyang presidente ng asosasyon na ito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa amin. At kami mga po ang Akapin Batangan na binubuo ng mga magulang na may anak na may kapansanan sa buong probinsya ng Batangas. At ang kasama po niya ay ang kaniyang hinalinhan na presidente ng Akapin. At alam niyo, ito ang dahilan natin kung bakit natin invite ang mga ito, sapagkat ngayong March ay Women's Month, celebration natin ng Women's Month. At ang unang-unang nasa sa isip natin ay ang mga magulang na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pag-iimbita sa amin upang maibigay mailahat kung ano po yung mga programa at serbisyo na ibinibigay ng Akapin Batangan para sa mga batang may kapansanan. Thank you very much. Po. At unahin ko na pala si Raymondo Ray Shucon. Siya po ang convener po ng BASTA for ICT. Ang ibig sabihin po ng BASTA, ang Batangas Southern Tagalog Alliance for Information and Communication Technology, na isang pakipagtulungan po ng sinimulan ng STI College Tanawan at ng STI College Lipa. So siguro pwedeng ituloy mo na siguro yung gusto mong i-announce sa ating mga nakikinig, Kare, kasi alam ko alis ka. So unahin na namin ikaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po Colonel Jerry, Mr. Ding, at inanyayahan mo kaming mag-anunsyo tungkol sa BASTA for ICT. Isang paraan para maging mas maunlad ang ating lalawigan ay ang Information and Communication Technology na kinabibilangan ng maraming mga eskwelahan dito ngayon para lumakas ang ating pakikipaglahok sa global economy. At isa sa mga paraan ay lalong gumaling ang Ingles ng Batanggenyo. No, katulad ni Jose Rizal, natuto siya ng mga banyagang salita para makilahok sa buong mundo. Yun din po ang ating gagawin sa Batangas. Sa siyensya, sa agham, at sa mga arts, kailangan magaling din ang Batanggenyo sa Ingles. No, hindi lamang sa Tagalog, English din po. At ito ay tinatawag na larangan ng e-learning. Ginagamit po ang computer, kagaya ng ginagawa po ngayon ng Sunhill Montessori Casa na pinangungunahan ni Mildred Nicasio Malaluan ng Batangas City. Sila po ay magbibigay ngayon ngayong summer ng training sa mga taga-DepEd, Department of Education teachers sa English. Trainers training po ang gagawin sa summer. Gagamitin ang kanilang computer lab para lumakas ang Ingles ng mga teacher at sila ay magtuturuan this summer para pagdating ng school opening, ang mga bata ay masisiyahan, mas magaling na si teacher sa English. Hindi ituturo yung maling pronunciation at iba pa.
ating isinusulong ang Ingles sapagkat ito yung universal language ngayon. No? It's the global language for competitiveness. Through English, it opens the door to all the sciences and the arts. So magiging mas magaling tayo sa teknolohiya dahil dito. At e-learning ang paraan na ibe-blend sa iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo at pag-aaral. Kasama po diyan STI at iba pang mga eskwelahan. Salamat po sa pagkakataon na mag-anunsyo. Pagpunta ko po sa Legazpi City para sumali sa National Information Communication Technology Confederation of the Philippines, itataas natin ang bandera ng Batangas ICT Council na pinangungunahan ngayon ng Provincial ICT Council na itinatag ni Governor V noong 2010 pa, at ngayon sa 2012 sasamahan po ng pribadong sektor katulad namin sa education sector para lalong lumakas ang ICT sa Batangas at lalapit ang lahat ng mga business process outsourcing at call centers, hindi lang Teletech at ACS ang naririyan. Dadami pa yan, katulad ng ginagawa ng mga new wave cities sa Pilipinas. At ang ating taga-backer dyan ay si Meds Kahanding ng Batangas Provincial Chamber of Commerce and Industry. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito ngayon, kaharap ninyo ulit. Pangalawang pagkakataon na tayo magkasama. Mabuhay po ang Up Batangas! Salamat ka, Ray. At hayaan mo, sa isang araw ay tayo ay mag-usap uli ng tungkol sa ating ICT at kasama mo ang Up Batangas diyan sa ICT natin. Maraming salamat ka, Ray. Ngayon pong buwan ay nabanggit ko sa inyo na tayo ay Women's Month, at kung kaya itong mga parents na ito, itong mga ina ng ating akapin, mga ina ng mga Batanggenyong may kapansanan, ay ating inanyayahan. Sila ay katatapos lamang ng kanilang seminar on kanilang workshop on the UN Conference on the Welfare of Disabled Persons dito sa Batangas, of the disabled persons, at sila ay alam kong mayroong mga update na ipapaalam sa ating mga kababayan dito sa Batangas. Si Eileen. Yun nga po, ang Akaping Batangan po ay naging bahagi ng United Nations Convention for the Rights of the Disabled na ginanap nga po dito sa Lipa noong nakaraang buwan. So lahat po ng ang mga umattend po o participants dito, ang karamihan po ay mga PWDs o persons with disability, bilang tawag natin sa mga taong may kapansanan ng po PWDs, at kami nga pong mga magulang na may anak na may kapansanan. So sa convention po na ito, so ito po ay ginanap sa Geneva talaga at ibinababa na nga po sa bawat probinsya para po maibigay alam sa mga tao ang katulad nga po ng ang karapatan ng mga may kapansanan. Ang tunay na karapatan o human rights ng bawat may kapansanan ay tunay na sinasabi namin nagsisimula sa ating tahanan. Ang karapatan ng isang may kapansanan ay sa ating mga magulang nagsisimula. Sa pagkakataon pong ito, ang convention na ito ay tunay na nagtuturo, hindi lang po sa aming mga magulang, kundi sa ating lahat, na mabigyan ng kalayaan at pantay na pagtingin ang naiiwanang sektor ng lipunan ang mga may kapansanan. At kami bilang mga magulang at yung mga tunay na may mga kapansanan ay ang nagsusulong upang ganap na makamtan ang kalayaan ng mga may kapansanan na maging bahagi ng ating lipunan. Sa pagkakataon po rin ito ay ang mga kababaihan ay bilang mga magulang, mga ina na mga may kapansanan, ang tunay na makapagbibigay sa tulong din po ng mga ama, na mapangalagaan at matulungan ang mga anak na ma-boost o mapalakas ang kakayahan para maging bahagi ng ating lipunan.
may dadagdag po ang aking kasama. Bali po dun sa convention na yon, tinalakay kung ano po ba yung dapat na maging karapatan ng bawat isa na may kapansanan. Hindi lamang po yung basta sila tinatanggap ng lipunan. Dahil marami po na pagkakataon na sila ay nadidiscriminate o hindi nabibigyan ng pagkakataon dahil kahit sila ay may kakayanan. Kami bilang magulang, ang hawak po namin sa sektor ng may kapansanan ay puro kabataan na wala pang boses para ipaglaban kung ano yung kanilang karapatan. Kaya kami po yung tumatayo bilang boses nila o tagapaglaban para dun sa kanilang karapatan na dapat na makuha. Yun lamang po. Ano bang ibig sabihin, anong pangalan nga nito si Social Work Net? Ano bang ibig sabihin nung narinig natin doon na ang welfare ng disabled persons, dapat ang pagtrato ng mga social works, it is rights-based at hindi yung market-based. Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, yung kumbaga po ang objective, yung po ng consultation workshop para po dun sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability ay magkaroon ang ating state o ang bansang Pilipinas ng parallel report. Saan na po ba yung extent ng implementasyon ng mga batas para sa mga taong may kapansanan? Kasi po ang Pilipinas po ay isa sa mga nag-ratify ng United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability year 2008. Isa rin po sila sa mga pumirma doon. Yung pang objective is magkaroon ng parallel report. Sana po ba yung extent ng implementation ng mga batas? Para yung rights-based po, ibig sabihin po noon, kumbaga po, inclusion po yung mga taong may kapansanan. Hindi po siya, halimbawa, ito po yung community, hindi po siya nasa labas ng isang komunidad. Kumbaga, kasali po siya sa lahat ng mga programa at mga serbisyo na ipinapatubad ng gobyerno. Hindi po sila separate. Kumbaga, kasali po sila sa development. Kumbaga po, social development po yung theory. Ang theory ay ang social development, yung development ng buong community ay kasama at bahagi talaga ang persons with disabilities at saka sila ay tunay na isang sektor at hindi sila yung kinakaawaan, hindi sila yung sinasabing market-based ay bibigyan mo lamang ng social work, bibigyan mo lamang ng alalay o ng donasyon. Kung hindi kinikilala ang kanilang existence bilang mga tao na co-equal natin sa karapatan sa kamuhangan nung sinasabi nung isang presidente ng disabled. Ang sabi niya nung taga Cavite, ay dito ang wika sa atin ay mas maalwan pa sumakay sa eroplano. Dapat ang wika eroplano na ang pinatatakbo sa highway kasi mas maalwan pang sumakay sa eroplano kaysa sumakay sa bus. Ang ibig sabihin, hindi tayo nag-generate pa ang ating pamahalaan ng mga pamamaraan at kailangan na nating gawin na yung ating mga batas ay isakatuparan ang pag-a-accommodate, ang pagsasali dito sa mga may disabled, kamukha ang mga bus. Paanong magiging pwedeng makasakay pati ang mga naka-wheelchair. Ipinapaalaala lamang ng conference na ito, ng convention na ito, na yung ating mga government units dito sa Pilipinas, bilang tayo ay isang bansa na signatory sa UN Convention on the Welfare for Disabled Persons, na tayo ay gumawa ng mga batas at ating ipatupad ang pag-i-include ng sektor ng mga may kapansanan. Sila bilang aktibong kabahagi, na sila pwede ring magtrabaho, na sila pwede ring magka-access at mag-travel, na sila pwede ring maging productive members. So, i-facilitate through laws as through implementation yung mga actions ng pamahalaan na sila ay magiging productive and enjoying citizens of the community. So siguro may dumating na bago tayong bisita, kasamang Jerry. Baka pwedeng i-acknowledge na natin ang mga bagong dating na direktor ng Batilec, si Director Basa
Director Braga, Marlino Braga, siya ay Director for Padre Garcia. At yung isang Director, Danilo Gulpo ng sa Rosario naman. Welcome po dito sa atin. At ang ating pong pag-uusapan na susunod ay ang tungkol sa Batilec. Kasamang Jerry, ikaw nang bahala dito. Thank you very much, Ding. Bago tayo pumunta po sa Batilec is unahin ko lang muna po bilang kortesya po sa ating representative po ng iCare Party List sapagkat nakasama po natin sa ating palatuntunan. Kunin natin itong pagkakataon na ito na umisiguro tayo ng report galing sa kanya sa mga isinusulong na mga programa, mga projects ng iCare Party List sapagkat tayo dito sa Batangas ay dapat maging proud tayo na ang nag-represent ho ng sektor na ito ay galing po sa Batangas. Si Congressman Mike Rivera. Congressman? Opo, magandang gabi po uli. Ang una pong isinusulong ng OneCare Party List, una po yung protectionan ang member consumer. Protection ng mga electric cooperative na sa ganun ay may ayos na implement ang rural electrification sa buong bansa. Sa kasalukuyan po ang OneCare Party List ay isa sa principal author ng strengthening ng NEA Charter. Meron po tayong House Bill 5380 na kasalukuyan po ongoing ang technical working group para patibayin ang NEA, patibayin ang electric cooperative, ayusin ang papakanan ng member consumer. So, nasa ikatlong linggo na po tayo at ito po ay pinagmamadali ng Malacanang na maiayos ang NEA Charter. So by March 21, ito po ay nasa plenary. So ang inyong lingkod po ay isa sa principal author ng House Bill Resolution 5380. So kayo pala po sir ang humahawak ng rural electrification program ng ating pamahalaan. So kumusta sir, sa kabuuan ho ng mukha ng rural electrification program, kumusta ho sir? Ilang porsyento na meron bang target ang government kung kailan gusto natin ma-electrify lahat ng lugar sa buong Pilipinas? Sa kasalukuyan po, ayon po sa record, sa report po ng National Electrification Administration, ang barangay electrification po o ang na-energized barangay na po ay 98% sa buong Pilipinas. So, ang sitio electrification po, ito po yung pinaiilawan natin sa mga bundok, sa mga liblib na lugar sa buong Pilipinas. Tayo po ay may 70% na sitio electrification. Pero ang national government po ay naglaan sa taon 2012 ng 2.5 billion para lang po sa sitio electrification ng buong Pilipinas. At ako po ay nagpapasalamat una sa aking grupo dito sa Batangas 2 Electric Cooperative kasi almost po ng barangay TTU energized. Ang sitio po ay kokonti na lang. Samantala, nauna na po tayo ng malaki sa ibang electric cooperative ng buong bansa. So, noong 2011 po naglaan ang Pangulong Noynoy ng 1.3 billion at ito po ay tinapatan niya ng 1,300 sitio electrification na dapat matapos dito pong last December. So, kami po, 10 po ng aking grupo sa electric cooperative ay nakagawa ng 1,560 sitio electrification at ito po in-energize namin hanggang December 31, 2011. Kaya po yung report sa Pangulong Pinoy, binabati niya po ang electric cooperative, ganun din po ang National Electrification Administration. Palakpakan po natin ang lipa. At least itong model na ito ay, since kayo po ang nag-represent ng programang ito, ay pwede nyo po itong ma-promote sa iba din po mga lugar kung paano palalawakin itong ganitong klaseng programa. So, balik po tayo doon sa pinag-uusapan natin, doon sa sinusulong po ni Congressman Nicky Briones na yung ating pong Batilec, yung Batangas Electric Cooperative ay sinusulong niya na ito ay maging CDA registered cooperative. Maitanong ko lang ho kung
Because ang pagkakabasa ko is nagkakaroon ho kayo dito ng opposition, resistance dito po sa isusulong na ito dahil sa siguro ito yung dapat natin na maipaliwanag sa ating mga nakikinig ngayon dahil nung maging bisita namin last time si Congressman Nicky Briones, ang sinasabi niya, kinakailangan na maibalik or ma-convert into CDA registered cooperative para yung kooperatiba natin or yung Batelic ay maging pag-aari mismo ng mga members at magkaroon sila ng pagkakataon na magkaroon sila ng dividendo doon sa kikitain ng Batelic. At ang isa pang sinasabi niya, kapag itong Batelic ho daw ay na-convert natin into CDA registered cooperative ay pwedeng bumaba yung price ng kuryente or rate ng ating kilowatt hour na consumption. So may we know the side of the Batelic on this matter? Muli po magandang hapon. Unang-una po, hindi po naman talagang kami ay nasa oposisyon pagdating po doon sa isinusulong na sinasabi po na referendum para tanungin ang mga miyembro konsumidores kung gustong mapunta sa CDA o manatili sa NEA. Kaya lang po, mayroon kaming mga katanungan na gusto naming liwanagin. Katanungan sa kung ano ba ang talagang nasa likod kung bakit gusto nating irehistro sa CDA. Sa katotohanan po kasi, sang-ayon sa kasaysayan ng mga kooperatiba noong taong 1994 ay naging provisionally registered na ang lahat ng electric cooperative sa buong Pilipinas. At yun po ay sang-ayon doon sa Republic Act 6938. Yun pong unang batas sa CDA. Ngayon po, pagkaraan ng yun po ay 3 taon. Pagkaraan ng 3 taon ay yun pong 120, ngayon ay 119, yun pong 114 ay nanatiling sa NEA, na-under sa NEA. 5 lamang po yung nagpatuloy na marehistro sa CDA. At sa pagdaan ng panahon, at ngayon nga pong panahong ito, taong 2012, meron pong 10 electric cooperatives na nakarehistro sa CDA. At ang 109 ay nananatiling nasa NEA pa rin. Ano po ba ang nasa likod? Bakit hindi naging ganun karubdob ang hangarin ng mga electric cooperatives sa buong Pilipinas na marehistro sa CDA? Una po, ang nakikita natin dahil may kakulangang assistance na technical ang CDA. At yan po ay pinatutunayan ng iba ring mga CDA registered na co-op na pagdating sa technical operations ng isang electric cooperatives ay hindi ganun ang assistance na kayang ibigay sa ngayon ng CDA. Hindi katulad po doon sa National Electrification Administration na dahil sa tagal na nilang nagsusulong ng electrification, lalo na naging basihan na yung PD 269 na siya nagsusulong naman ng rural electrification, ay naroon na yung kanilang kakayahang technical para i-guide ang mga electric cooperatives. Sa usaping financial naman, ay ang NEA ay isa rin sa nagpapautang sa mga electric cooperatives, especially kapag may mga panahon na kalamidad. Ay hindi po naman natin maiiwasan na may mga pagkakataon na tayo dinadaanan ng bagyo. At kung wala tayong sapat na salapi, nagugulin, pagka nagkaroon ng mga ganitong pagkakataon, kinakailangan nating mangutang sa ibang pribadong institusyon. Sa ganitong paraan, mabilis po naman ang NEA ang tumutugon sa atin pagdating doon sa mga calamity loans. Sa institutional naman po, ang NEA ay may kapangyarihan na i-supervise at i-control ang ating set ng board na siya namang ibinoboto rin ng mga miyembro konsumidores. So sa madaling sabi,
yun hong nakita ng mga electric cooperatives dito sa under ng NEA ay napangangalagaan ang karapatan ng mga miyembro konsumidores. Ngayon po, doon sa usapin ng pagdating doon sa dividendo, kahit po yung NEA registered na mga electric cooperatives ay mayroon ding hangarin na magbalik ng ang tawag po sa Tagalog ay balik tangkilik. Pero yun po ay mayroong mga kulatilya na kapag ikaw ay tapos na ang pagpapailaw sa lahat ng iyong nasasakupan at kapag ikaw ay sa loob ng tuloy-tuloy na 5 taon ay positive ang net mo, ay pwede ka nang magbalik ng patronage refund sa mga miyembro. Yun pong sinasabi na tunay na nagmay-ari sa bylaws po ng cooperative ay ang may-ari din po ay yung mga miyembro din. Ganon din po dito sa ating struktura ngayon. So, hindi po totoong hindi may-ari ang mga miyembro konsumidores. May-ari din po. Ngayon, doon sa planong pagbibigay ng sertipiko ng membership, yan po ay inihahanda rin ng ating kooperatiba. Okay. Pwede po kong magdagdag, sir. Tungkol po doon sa sinasabi natin na dividendo na lang, sir. Ari po ang aking paliwanag doon kasi po ang nakalagay sa batas, pag ikaw ay under CDA, magbibigay ng dividendo sa mga member consumer pag kumita po. Natural po pag tumubo. Ngayon po, gusto ko pong ipaalam sa inyo na palibhasa ang struktura ng electric cooperative under NEA ay non-profit, non-stock. So, ibig sabihin po, pag sinabing non-profit, non-stock at service-oriented lang, hindi po kailangan ng tumubo. Ngayon po, ang rate po na ibinibigay o taripa ng ERC sa mga electric cooperatives na under NEA ay halos eksakto lang po sa operation. Ngayon po, kung gusto natin na magkameron ng dividendo na sigurado, tataasan po natin ang rate. Mag-a-apply po, pero mag-a-apply po tayo sa ERC. We will go to file a petition with ERC para tumaas ang rate. Yan po ay parang ganito eh. Kung ang halaga ng isang per kilowatt ay piso, ang 85 centavos po doon ay automatic ipinapasa lang natin sa power at sa transmission. Pasun po yun. Ni isang pera po wala doon patong ang electric cooperative. Buong Pilipinas po, yun po ang tinatawag na pass-on. Na kung halimbawa, ang bili mo sa kuryente sa generation ay 5 piso, hindi po pwedeng patungan ni isang pera. Malaki po ang pagmumultahan ng ERC, pagmumultahin tayo ng ERC. At ganoon din po sa transmission na tinatawag ngayon yung pag-aari ni Henry C. na NGCP. Ngayon po, yung 10 pisong yon, 85 centavos si pass-on, 15 centimos ngayon ang ginagamit natin sa operation. Pansweldo ng tao, pambili ng transformer ng mga nasisira, pambili ng mga posting yung pag-replace natin ng poste. Kaya po yun sinasabi ko na yung pong rate na yun, hindi po pwedeng dagdagan pa ng ERC. Sasabihin, bet teka muna, non-stock, non-profit kayo eh. Bet kami magbibigay sa inyo ng rate na para kayo kumita. Kaya po, nagkataon pong may seminar sila GM na sa kanila. Pero kahit po magtanong tayo sa Meralco, sa Batangas City, hindi lang po nakapagdala ng resibo, Ibahan Electric, at ako po ay nag-usap ni Kapitan ng Adjat, yung po sakop ng Ibahan. Nagpakitahan kami ng rate ng November, sir. Tawag na forum. Tumawag pa siya, ang rate nila noon ay 11 pesos per kilowatt. Alam niyo po ang Batelik to, 9.06 lang noong June, nung time ng November. At tayo po ay pwede magpakita niyan. Ngayon, regarding naman po doon sa mga sinasabi natin, naulit ka rin ni Engineer Anda kayo na, nagbabalik daw ng 2 piso per kilowatt hour ba, sir, ang CDA? Parang ganon, yung kanina natanong niyo sa akin, kasi, yan ho'y katulad din ang struktura ng Limcoma eh. Ito nyo paliliwanag ko po. Sa Limcoma na lang tayo na magbase. Ang Limcoma, pag dumating halimbawa po, next week, tumaas po ang presyo ng mais. Tumaas po yung ingredients para gumawa ng panggawa, para makabuo yung feeds. Magtatawag lang po, ang director po ay kakausapin lamang ang top management, sasabihin, ay tumaas ang presyo ng mais. Ang ingredients, kailangan magtaas tayo ng presyo na natin ng feeds.
Ngayon, pag mga yan po nagpatong sa presyo ng feeds, natural lamang, may dagdag na itong pandividendo sa kanilang member consumer at yung interest on share capital. Pero sa Batelic po sa atin sa Andernea, tumaas ang presyo ng transformer, ng poste, lahat po ng components para mapatakbo ang kuryente. Hindi po pwedeng ang board ay mag-meeting, ang top management ay mag-meeting at sabihin, tumaas ang presyo lahat ng materials natin sa pagpapailaw, kailangan itaas natin ang presyo o kaya tayo sangguni sa General Assembly para magtaas tayo ng presyo. No. We will go into file a petition with the ERC and we will wait kuminsan po 6 months to more than a year bago aproba nila ang rate. At kung kayo po naman siguro mahilig magbasa ng dyaryo, lagi nakikita nyo, tumaas ang presyo ng Meralco. Pero wala po kayo nabasang bigla, tumaas ang presyo ng electric cooperatives. Because yung po pagkakaiba, Meralco is, negosyo po Meralco, ang electric cooperative po na Andernea ay non-profit, non-stock at service-oriented. Doon pa lang po makikita na natin ang pagkakaiba. Kaya yung po sinasabi natin dividendo ay maaari pong yung sinabi ng General Tip kanina, magkakameron din tayo ng patronage credit o patronage refund, pero kailangan muna po ay mapailaw natin ang ating mga sitio at at the same time ay yung pong ating mga binabayaran na pagkautang ay at least naikuha natin. Kahit to tell you honestly, nung po ako 2005 na nandito ako sa nung pagpasok ko as Director of Batelic 2, ang Batelic 2 ay 27 days na arrears sa NPC. Lagi pong delay ng payment. And during that time, yung aming pong inihablang presidente ng board, panay ang tawag sa water district, tandang-tanda ko, kung pwede raw ay mag-advance ng payment at may discount para wag lang maputulan ang Batelic 2. Pero ngayon, pwede po namin pagmalaki, tayo po ay update na sa lahat ng ating mga pinukunan ng power at yun po naman ay siguro because of the magandang pagpapatakbo ng ating kooperatiba. Salamat po. May dadagdag pa si Congressman? Kanina po naitanong ni Colonel, mababa ang singil ng CDA Electric Cooperative. Pero tayo po ay may mga basihan kasi hindi naman po ako magsasalata dito kung ang sa tingin ko ay puro ano bang tawag doon, haka-haka lang ang sasabihin ko. Pero ang pagsasalita ko po dito, may dala akong kopya, may mga basihan po ako na pwede kong sabihin at pwedeng dalahin kahit saan. So, dito po sa basihan na sinasabi natin, ito po ay galing sa Energy Regulatory Commission na lahat po ng CDA cooperative, electric cooperative po under ng CDA, ito po lahat yung may matataas na singil. Sinasabi rin po kanina na sinasabi ni Congressman Nicky na walang mga government taxes. Hindi po totoo. Naniningil din po sila ng mga sa tao per kilowatt hour ng mga government taxes o mga buwis na dapat bayaran at ito po ay hindi na nire-remit sa BIR. Wala pong record, wala pong report na may nakapag-avail ng tax exemption sa tax exemption sa electric cooperative. Kaya mamaya po, ibibigay ko po sa inyo yung mga dokumento para mapag-aralan nyo po kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Nandito po yung sa generation cost, bakit ang tataas ang CDA? Kasi wala na pong nag-check ng kanilang mga ginagawa. Nandito po bakit ang taas ng binabayaran nila sa transmission? Bakit ang taas ng system loss? Bakit ang taas ng singil sa distribution? Ganon din po yung mga subsidy. So, ibibigay ko po mamaya ang data sa APAP Batangas nang sa ganon mapag-aralan nila na sa susunod naman pong paghaharap namin, pagpunta uli ni Congressman Nicky dito, ay masabi niyo, kayo na po ang magsabing mali ang sinasabi mong mga data sa amin. Kasi may dalang data ang 1K party list na galing sa Energy Regulatory Commission. Congressman, nais ko lang po sigurong malaman, ang bottom line ay presyo. Kung ikaw man ay mayroong refund, kung ang iyo namang presyo ay 11 pesos, may refund kang piso, di pareho rin yun na 10 piso. Ang aking ibig ngayong malaman, mayroon ba kayong mga resibo ng consumers natin sa Batelic, both institutional, commercial at saka residential? Sige. Kading ganito na. Okay. Ang nais ko sana, Congressman, na gawin,
ay ikumpara natin yung presyo na binabayaran naming mga konsumidores ninyo, Batilec, natin dito sa Batilec, at saka yung binabayaran ng mga nagbabayad sa Meralco at saka nagbabayad doon sa ibang CDA registered cooperative. Siguro, yung total na i-distribute nilang kuryente, kasama yung residential, ang commercial, ang institutional, at yung average noon, kumpara naman doon sa inyong total at yung average ninyo, plus yung direct comparison ng per consumer. Ipaumanhin po na wala po kaming dala ngayong ganyang statistika, pero kaya po nating mag-provide niya ng mga comparative data para po makita natin kung ano talaga yung pagkakaiba noong rate natin kumpara doon sa pribadong distribution utility at ganun din po doon sa mga CDA registered na cooperative. Ito pong datos na dala po natin, ito po ay comparative data na ang source po nito ay mismo yung Energy Regulatory Commission at ipinakikita po dito by region kung ano-ano yung comparative average rate noong atin pong mga kasamahang electric cooperative, both CDA registered at saka po yung naka-under NEA. So makikita po natin dito sa mga comparison na ito na yung mga CDA registered easy na sinasabi pong magiging mas mababa. Sa ngayon po ay yan, makikita po natin dyan sa ating table na yung pong unang column na 11 pesos, yun po ay para dun sa Panelco 1 na isang CDA registered co-op. Yun po ay Pangasinan 1. Yun pong pangalawang column o pangatlo ay Senpelco naman po yan. Yan po ay Central Pangasinan. At yan po ay makikita natin na 9.5777. At again, yung Panelco 3 po na Pangasinan 3 ay yan naman po ay 10.10 pesos per kilowatt hour. So dito po sa comparative data na ito, makikita natin na hindi absolute na kapag ikaw ay nagrehistro sa CDA, ay ikaw ay bababa na kaagad ang rate per kilowatt hour. Ang isa pa po, sinasabing tayo ay malilibre sa mga buwis na babayaran, pero siguro makikita rin ng ating mga local government units na isang negatibong aspeto yan dahil yung mga ibinabayad naman po nating buwis sa ating local government ay nagagamit nila para ibalik sa mga constituents din nila na siya namang mga miyembro konsumidores din natin. So ang ekonomiya po natin, makakatulong din po yon sa pagpapalago ng ekonomiya ng lugar, lalo na't manggagaling sa local government services yung dahil na rin sa idinagdag nating buwis o tax sa ating local government. Magkano po yung sa Batilec, yung dito sa atin? Meron din po ba kayo diyan? Magkano po ang per kilowatt hour dito sa atin? Kukunin lang po natin kasi yan po ay nag-iiba-iba rin kada buwan dahil nung generation charge. Pero bukod po roon, yung pirmi na po yung ibang mga components. So, ang atin pong rate ay naglalaro lang sa 8 piso at 5 sentimo hanggang 9 na piso sa residential consumers. Pero pwede po nating makuha yung mismong datos. At dito po kasi ay yung by region. Mga comparison po ito by region, itong ating mga datos na ito. Ito po ay, makita na rin nila na ito ay para sa Region 2, Isabela 1, Isabela 2, at saka Novelco, at saka Quirelco. Yung pong Novelco ay Nueva Vizcaya, isang CDA registered co-op, at saka po yung Quirelco, which is Quirino Electric Cooperative, another CDA registered co-op. Yung Iselco 2 ay ganun din po, CDA registered. Dito po sa Region 2 ay Iselco 1 ang hindi, at saka marami pa po rin ang iba, pero ito lang po yung binigyan ng comparison. So makikita po natin na yung Iselco 1 ay 8.47, yung Iselco 2 ay 10.41,
Yun po Nobelco ay 9.48 at saka po yung Kirelco ay 10.77. Ito po ay sa Region 2. Sa Region 3 po, meron din po tayong comparison. Dito naman po ay ang CDA registered lang po dito ay yung sa HELCO, San Jose City Electric Cooperative. Dito naman po ay lumalabas na 10.83 or almost 10.84 pesos per kilowatt hour ang kanyang rate. Ang NEECO 2, Area 2 ay 8.93. Ang NEECO 2, Area 1 ay 10.38. At ang NEECO 1 ay 8.37, sorry, 8.37. Ang Region 4B po ay hindi, bagamat may comparison po dito, kaya lang, ay ito po ay hindi talaga natin masasabing comparative sa atin dahil tayo ay unang-una nakasituate sa Luzon grid. Ito po kasi ay off-grid. Ang tawag po sa ating mga nasa mainland ay on-grid co-ops. Ito pong Region 4B, ito po ay off-grid. So, hindi po natin may kukumpara dahil makikita nyo po mayroong blanco dyan. Yung transmission, dahil wala po silang transmission system doon dahil sila ay isla. So, atin pong lalampasan. Pero pwede po nating makita yung comparison yan. Sa Region 5 po, ito, magkatabi po ito, yung Sorsogon 1 at saka Sorsogon 2. Yung Sorsogon 1 po, yan ay NEA, under NEA. Yun po Soreco 2 ay CDA registered. At makikita po natin na sa Soreco 1, ang kanilang average rate ay 9.79 while yun pong Soreco 2 ay 11.45. Sa makatuwid, lahat ng CDA registered ay mas matataas kaysa sa non-CDA. In general po, in general. Meron din pong mababang isa. Yun pong sa HELCO, medyo mababa siya doon kaysa sa NEECO 1. At saka po yung Paleco, yung Palawan. Medyo mababa po siya kaysa doon sa ibang ano. Pero sa pangkalahatan, medyo mataas din po yung rate noong ating mga CDA registered na mga co-op. Kami po siyempre nag-iisip din na mayroong mga kasama sa mga naging bulong-bulungan ay yung mga take-over na mayroong interest yung mga malalaking company na yung Batelec o kaya yung ibang electric cooperative ay baka makuha din ay di umano ay pagka tayo ay CDA registered ay tayo ay less ang tsansa na ma-take over ng isang malaking negosyo sapagkat mas mabuti na yung tayo ay nagmamayari din kaysa sa doon sa mayroong isang korporasyon na kumukontrol sa ating utilities. Sir, sasagutin ko po kayo. Sa aming pong pag-aaral, ang only way, ang nag-iisang paraan para ang isang electric cooperative under NEA ay kailangan ni maresto sa CDA. Kailangan po siya maresto sa CDA para mabili ng mga dambuhala nating mga kompetensya sa electrification. Kasi paliliwanag ko po sa inyo. Sinabi po natin na pag under CDA, bibigyan ng Certificate of Stocks ang lahat ng member consumer. At ito pong lahat ng member consumer na ito pong Certificate of Stock na ito ay transferable. Ang ibig ko sabihin, pwede po itong ibenta. At nakalagay po sa batas ng under CDA, ito po, dala ko yung libro, ang isa palang member consumer, pag ikaw ay nakarehistro CDA, ay allowed ka ng 10% of the total capital of stocks. So, ibig sabihin, sa ngayon, ay 2 billion ang pag-aari ng Batelec 2. Ang isang member consumer ay allowed siya ng 10%. Ano po ang 10% ng 2 billion? That is 200 million. Pero, at ngayon po, paano po kung halimbawa ay may 5 tao na interesado na magkameron sila ng 10% na share of stock na sa kooperatiba. At ito po yung nag-usap-usap. Itong 5 taong ito, nagsama-sama sila. At ngayon, palibasi transferable po, itong stocks na ito, magulat na lang po tayo. Ito pala yung nabili na ng dambuhalang elektriko, na isang dambuhala na engage sa electrification. At tari pa po ang aking isang paliliwanag.
yung pong tungkol dun sa ini-highlight nung araw na yung bang MCC, yung Member Contribution for Capital Expenditure, na makikita natin sa ating resibo na nakalagay RFSC ngayon, Reinvestment Fund for Sustainable amin pong inaral yung contribution yon simula March 2010 hanggang December 2011. Yung po sinasabi ko kanina, meron po tayong 10 pinakamalalaking big loaders. Yung po alam nyo na, Shumart, Robinson, PKI, CDO. Nung amin pong makita, 30% ng total contribution ay paghahawak lang ng 10 lamang po yun. Out of 235,000 nating membro, sa 10 pa lamang yung 30% ang kanya. Ngayon po, amin pong inihiwalay din yung data naman ng mga commercial katulad at saka yung mga industrial katulad po ng mga Jollibee, McDonald's, Feed Mills. Lumalabas naman po ang kanilang kontribusyon ay 32%. So ibig sabihin, yung po ngayon ngayon kasi po ang ating yung pang mga tulad po ng mga Jollibee, McDonald's, Feed Mills, kasi po yan, yung mga tindahan malalaki, yan po kasi base sa aming kasi yan po yung nakaseparate separate ang account yan yan naman po ay nasa mga mahigit 6,000 membro. So in other words, yung pong 62% ay kontrolado lamang ng mahigit 6,000 member consumers. So, kung ating pong consumer ay 238,000, ibig sabihin, ang natira na lamang na 38%, ayun naman ang paghahati-hatian ng mahigit 200,000 member consumidores. Kaya doon na lang yung makikita, gaano lang ang magiging pakinabang kung sakasakali, noon lalo na nung po sinasabi nating marginalized sector. Yung mga consumidores na ang konsumo lamang ay 50 kilo at bababa. Ngayon po, yung pong sinasabi natin, ngayon yung pong kanina, kung sinasabi nyo, kasi sa present setup po ngayon, under NEA, hindi po ito mabibili ng isa pong mga private na malalaking korporasyon kasi hindi nila madidetermine. Wala silang magiging basihan. At ito po ay napakahabang proseso dahil siyempre po kung ito ay under sa present situation yun under NEA, magpapa-General Assembly kayo sa 200,000 konsumidores. Ay paano nyo magagather at sasabihin pa ninyong ito, gustong bilhin na ng Meralco halimbawa, ay samantalang under CDA, pag napuntahan nyo yung marginalized sector at yung mga gipit, halimbawa ay nakita nyo yung 1,500 na pala kanyang kontribusyon, ay transferable to. Yung pala'y naikutan na ng isang nag-aahinte, no, yung 1,500, o bayaran ko ng 1,800. Mabulitan natin, yung palang 50,000 na gipit, naibenta na yung ang kanilang pong share of stock. So, pag ngayon po, siyempre kakausapin nyo lahat, yan, may waiver yan may waiver yan na transfer mo na. So, makikita na lang ninyo, nabulitan na natin, yung pala'y kontrolado, tayo pala ay under na ng malaking isang private utilities. Ayun po. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po, Congressman, sa inyong pamunuan sa Batilik 2 at Batilik 1. Ang aking pong katanungan ay tungkol dito po sa nahawakang ID na nasira na. Ito po ba ay ganong katagal na itatagal? At nabanggit po, hindi ko lang matandaan kung sino nakabanggit kanina, na kung kumikita ang Batilik ay magbibigay ng dividendo, ay pwede ba malaman ng figure kung kumita na nga itong Batilik? Salamat. Actually po, yung inyong yung ID po nyong nasira, ay pwede po ninyong papalitan po yan sa ating tanggapan. Doon po sa ID para po mabago yung ID. Pero yun pong tungkol sa ang ating pong kooperatiba ay sa nakaraang ilang taon ay nakapagtala ng positibong kita. Hindi lang po kami nakapagdala ng tala ngayon dahil kailangan po ang ating maipakita sa publiko ay yung audited na para po naman hindi tayo maanuhan sa problema natin sa data. Pero yun po kasing ating pagbibigay nung ating balik tangkilik ay yun nga po, katulad ng sinabi ko kanina, sang-ayon sa NEA ay kinakailangang makapagtala ka muna ng 5 taong sunod-sunod na positibo ang iyong net.
at natapos mo na ang pagpapailaw mo doon sa lahat ng iyong nasasakupan. Kami naman po ay malugod namin ipinaabot sa inyo na ang barangay level po ng electrification natin ay 100% na since 2002 dahil yan po ang ating pinagtuunan ng pansin. Yun naman po sitio electrification, tayo po ay nasa halos 97%. 97% na po ang aming naabot dyan. At patuloy pa rin po tayo sa pagpapailaw doon sa mga hindi pa naiilawan. At yun pong, sa katunayan, yun pong binabanggit ni Honorable Congressman Rivera na subsidy na manggagaling sa NEA, tayo po ay nagpasok ng mga sitio para mapailawan din. So, sa makatuwid po, atin pong binabalikan na nagsasagawa na po tayo ng pagtatala ng ating mga records, pag-aayos ng ating mga records para ma-determine yung atin pong later on ay ibibigay na sertipiko. Actually, hindi po siguro pa makapagbibigay nung in terms of peso. Pero ang maibibigay po muna natin ay yung sertipiko ng membership na kung saan nakalagay doon yung share. Kasi yun pong MCC or RFSC, yan po ay ginagamit po natin yan para yung ating system, yung ating distribution system, ay maihabol natin sa hinihingi ng demand ng customer. Kaya po kung sinasabing hindi tayo dapat maningil niyan, ay hindi po natin mapapaunlad ang ating serbisyo. Hindi tayo makapagbibigay ng sapat na serbisyo sa ating mga miyembro konsumidores. Excuse lang, engineer, ang katanungan ko kung kumikita. At, kumikita po. Kailan kaya may bibigay yung aming dividendo kung sakali? Ay hindi po, nasagot ko na po na pinag-aaralan na po yung mga tala para makita kung magkano yung mapupunta sa bawat isa. Pakiabot na lang doon sa tapat namin, engineer. Ay kaya nga po, ang ibibigay po yung sertipiko. Sertipiko po. Sertipiko. Magandang gabi po sa ating mga bisita. Maisingit ko lang po ang aming amin at isa rin pong industriyang malaki sa ating Batangas na probinsya. Ang Batangas Egg Producers Association po ay may project ng egg recipe contest na dyan po ay pwedeng manalo ng 50,000 pesos. Makikita nyo po sa Facebook ng Batangas Egg Producers. I-like nyo lang po yan. At o kaya po ay tumawag po kayo sa telephone number 757-3809 o kaya sa 0906-459-4402. Mabalik ko na po doon sa ating pinag-uusapan, engineer. Nabanggit nyo po kanina na magbibigay ho ng certificate. Iniisip ko lang ho, paano ho natin maibabase at saan ho ibabase yung certificate na yon na ibibigay ho natin na magiging hawak ho ng isang miyembro? Yan po ay ibabase natin doon sa history noong consumption ng bawat miyembro. Doon po sa history ng bawat miyembro, yung konsumo niya. Kasi doon din naman po nakabase yung ating reinvestment fund for sustainable capital expenditure. Doon po nakabase yung halaga na matatala po doon sa pangalan ng bawat miyembro konsumidores. Gusto ko lamang pong balikan, kung okay na po yung kasagutan. Gusto ko lamang pong balikan yung itinatanong sa atin ni Sir Ding tungkol po doon sa comparison ng rate between Battelec 2 and Meralco. Gusto ko pong maipakita sa kanila kung ano ang diferensya noong rate natin sa nakaraang 6 na buwan nung nakaraang taon mula po Hulyo hanggang Disyembre. At dito po sa ating talaan makikita na noong Hulyo ang atin pong rate sa Battelec 2 ay 9 pesos 9.0041 actually. Ang sa Meralco po ay 10.62. Noon pong August, tayo po ay 8.6689. Ang Meralco po ay 11.9172. Noong September, tayo po ay 9.0641 as against Meralco na 9.9664.
Ganun din po noong October, tayo po ay 8.647, ang Meralco po ay 10.4808. At noong November, tayo po ay 9.3188, ang Meralco po ay 11.1824. At lastly, yun pong noong December, tayo po ay 8.89, ang Meralco po ay 10.527. Ano po ang makikita natin dito sa ating talang ito? Na tayo ay in general mababa ng humigit kumulang sa piso at 50 sentimo kada kilowatt hour sa Meralco. At yan po ay isang mahalagang basihan para makita kung paano po ba nagpe-perform. Kasi ang nakikita po natin at ang ating tinitingnan, bakit po tayo mag-iisip ng pagbabago ng sistema, gayong ang ating sistema ay maayos namang pinatatakbo at tayo'y nasa ilalim ng pangangasiwa at kontrol ng NEA, at gayon din naman, pagdating po naman dito sa rate, tayo naman po ay nire-regulate ng Energy Regulatory Commission. Thank you very much po. Medyo ikli na lang natin yung sagot natin because meron pa tayong 1 to 4 pa magtatanong. Tapos na tayo ng oras. So, si Lieutenant Soriano. Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Isasabihin ko lang po yung mga activities na ginawa namin sa 740 Combat Group. We have conducted bloodletting activities sa Batangas City. Then yung medical and dental mission, ongoing po. Tsaka yung construction ng aming chapel sa Sitio Macuitib, ongoing pa rin po siya. Yung Brigada Eskwela sa San Juan, at tsaka yung riff-wrapping ng road na San Piero. Regarding naman po sa Batelec, kasi po yung Batelec po is naging partner na rin namin noong electrification ng Sitio Macuitib, Barangay Kipot, San Juan, Batangas. Yung Batelec po yung naging partner namin at nagbigay po sila ng 21 na poste papunta ron, na ilawan na po yung Sitio Macuitib. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa amin. Ang Sampaguita Mart po for grocery, school and office supplies, bakery supplies, Batangas Coffee, and Black Pepper. Mayroon din po silang Fresh Pork at Lotto Outlet. Ito po ay nasa Rizal Street, Lipa City, katabi po ng public market. Binabati po namin si Agring, ang aming kaibigan, Agring Amparo ng Sampaguita Mart. Ang Bel Air Residences po, success begins with the right location. It is located beside Fiesta World Mall, across Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Sila po ay mayroong pre-selling. Pumunta lang po sa Bel Air Residences. Telephone number 757-4210, 0922-853-3604. Iniimbitahan po kayo sa isang seminar, Advertising the Ads. Ang speaker po ay si Mr. Carlo Norman Maceda sa March 16, 2012, Friday, 1 p.m., 1 to 5 p.m. at the Anfa Royal Hotel. Ito po ay sa Philippine Marketing Association Batangas Chapter. Iniimbitahan din po namin kayo sa isang business forum at induction ng aming officers sa Batangas Chamber of Commerce and Industry. Ito po ay gaganapin sa March 22, 2012 at 5 p.m. 5 to 9 p.m. 7th floor, Philippine Ports Authority, Diversion Road, Batangas City. Ang speaker po ay si Brigadier General Danilo D. Lim, si Attorney Leopoldo Biscocho ng PPA Batangas, Port Manager, si Mr. Bastian W. Hoque, Vice President po ng Asian Terminals Incorporated para sa Batangas Terminal Updates, at saka si Mr. Filimon Berba of the Center for Industrial Competitiveness, former President of Manila Water, Board of Investments, DTI, and National Competitiveness Council. Ang tatalakayin po ay SME Response to Trade Liberalization and Updates on Batangas Port Development. Maraming salamat po. May intanong ko hindi sa Batelec sa Air Force. Lagot. Ano yung mga dahilan para ang Air Force, like your company, na ma-include sa isang Peace and Order Council ng isang city? Kasi we've been getting reports about Batangas City na Air Force daw ngayon nakaupo sa Peace and Order Council.
kung member kayo, bakit kailangan kayong mag-member? Kasama po, kagaya po sinabi ni Colonel Zamudio, kasama po sa structure ng Peace and Order Council, ang mga member po kasi niyan, ang chairman po niyan is ang governor sa provincial, tapos meron diyang member ang PNP, may member din po ang AFP and other agencies. Iyan po yung composition organization ng Peace and Order Council sa provincial. Then pagbaba po niyan sa municipal at city level, ganun din po yon. Ang chair po doon ay ang mayor, tapos ang mga members po noon is PNP, AFP, and other sectoral groups or organization. Then magkakaroon din po yan sa lower level, sa barangay level, yung tinatawag na Barangay Peace and Order Council. Yung Barangay Peace and Order Council, ang head naman po doon is yung barangay chairman, tapos yung PNP po na nakakasakop, at yung AFP po na nahandun po sa barangay nila. Yung po yung composition ng Peace and Order Council. Yung Peace and Order Council is a creation of law, by law. So, under the law, since ang pinag-uusapan dito is security, kaya nga ang title is Peace and Order Council, council yan. Meron sa province, meron sa munisipyo, meron sa barangay. Ibig sabihin yung security sector. At ang armed forces, part ng security sector. But kung lalakihan natin, ang security sector natin, hindi lang military, hindi lang Philippine National Police, but yung lahat ng government agencies na mayroong kinalaman para doon sa pagsusulong ng, na mayroong kinalaman sa seguridad. At yan ang dahilan kung bakit mayroong mga other government agencies din na involved doon sa Peace and Order Council, council na pinag-create under the law. So, thank you very much. So, siguro si Chairman Ted Calon ng sunod na magtatanong. Magandang gabi uli po. Sa panig po ng Batangas Chamber of Commerce, yan po ang mga membro, yung mga negosyante, mga malalaking kumpanya. Basically kami, ang kailangan talaga namin ay mababang kuryente. And at the same time, isa ho sa kaming advokasya ay mapalaganap ang investment dito sa ating probinsya. At dalawa lang po pagpipilian ng mga investors. Itong Meralco at saka Batilec. Yung po nasasakupan ng Batilec, yan po ang lungsod ng Lipa, Malbar, Tanawan, na yan po, at saka ito pong Batangas at saka Santo Tomas ay sakop ng Meralco. Ngayon po, kami po ay nangiimbita ng mga investor. At isa rin sa mga dahilan na umiiwas sa mga investor ay pagmataas ang kuryente. At sa inyong panig naman ay paliwanag ninyo na nagkaroon kayo ng comparative analysis tungkol sa presyo ng singil ng Meralco at saka ng Batilec, at lumalabas na mas mura pa nga yung inyo. Lalo siguro mapapamura yon sapagkat sa operation ng isang electric company ay may tinatawag tayong efficiency at saka yung proper management. Ano po? At kung kung ang inyo pong cost of generation ayon sa inyong paliwanag at saka itong distribution ay mababa at maganda pa ang pag-operate ninyo ng inyong kooperatiba, siguro po mapapamadali natin ang inyong mga sinasabi ngayon na may babalik ninyo sa mga gumagamit ng kuryente itong kanilang mga hinihiling. At bukod po doon ay magkakaroon po ng tinatawag na transparency. Sapagkat sa aming pong analysis at sa mga nakakausap namin sa aming APAP Batangas, ay napansin namin na nakakaroon ng pangamba ang mga consumers at lumalabas na parang may tinatago ang Batilec. Ano po? At sa katunayan may mga lumalabas pa diyang mga referendum na kumakalat na lumalag sa buong probinsya na sinasabi na magpapapirma at ano pa, at nagkaroon pa nga tayo ng controversial na hablahan, or I don't know kung habla sa lungsod ng Lipa. Kaya nagiging very controversial itong isyong ito eh. Kaya siguro pinakamagaling na
maging transparent talaga magkabilang panig at na maintindihan ng mga nanonood kung ano ang tama at na sila makapagdesisyon kung ano ang talaga dapat puntahan ng mga consumers. Maraming salamat po at totoo po lahat ay inyong sinabi na kung tayo po ay magiging eficiente doon sa ating pagpapatakbo ng kooperatiba o kahit hindi po itong kooperatiba, kahit anong kumpanya, totoo pong mas mapapababa natin ang gastos. At makikita po natin yan doon sa paliwanag po ng aming kasamang direktor kanina na noon pong pumasok siya taong 2005 yata yun po or 2006, tayo po ay may mga pagkakautang even doon sa ating power supplier. Pero ngayon po tayo ay nakababayad at nakapag-avail pa tayo ng dati ng prompt payment discount. Ngayon po kasi ang discount natin sa generator ay collection efficiency at tayo nakaka-avail din noon. So ang ibig pong sabihin ay napapatakbo natin ng maayos ang kooperatiba. Tungkol po doon sa inyong naging obserbasyon na kapag ka ang investor ay pumapasok dito, isa sa pangunahing tinitingnan ay ang halaga ng serbisyo ng kuryente. Ang Batelecto po noong mga panahong una ay hindi kasama sa top 5 na pinakamalaking electric cooperative sa buong Pilipinas. Pero may pagmamalaki po namin sa inyo na sa kasalukuyan, sa loob ng nakaraang 5 taon, ang Batelecto ang pinakamalaking electric cooperative sa buong Pilipinas. So, yan po yung nangangahulugan lamang na mayroon pong tiwala sa atin ang mga investor. At yun nga po, binabanggit na malalaki ang ating mga customer dito. CDO, Robinson SM, San Miguel, Pure Fusion San Miguel. So, ibig sabihin po niyan, pinagtitiwalaan tayo at nakikita nila kaya nating serbisyuhan. Hindi po katulad ng iba nating mga kasamahan na natakot na harapin ang hamon ng paglaki at mga customer. Isa po ang Nestle Philippines na nasa Bagong Puok sa mga bago nating customer. At yan po ay dahil sa nakita na nila ang ating kakayahan na magbigay ng serbisyo sa kanila. So yan pong lahat ng iyan ay mga pagpapatunay na tayo po ay nagtutungo doon para mapaayos natin at maging maganda ang serbisyo ng ating Batelecto. Ang isa pa po magandang punto na gusto kong bigyan ng pansin ay yung ating system loss na dati ay lagpas 20%. Ngayon po tayo ay nung nakaraang taon, nagsara po tayo sa 10.23%. Manager, talagang hindi po may tatanggi na maganda po yung management natin ngayon. At alam ko na yun hubang nagkaroon ng utang ang Batelec noong mga panahon, under ba sila ng CDA or under po sila ng NEA? Yun pong pagkakautang natin po, yun po yung under din ng NEA noong time na. Hindi po naman tayo kasi umaalis pa sa NEA. Okay, so ang ibig sabihin, talagang ang gumanda ngayon, hindi dahil sa struktura na under tayo ng NEA, under tayo ng CDA, but ang maganda rito kasi yung management ang very crucial dito sa magandang performance ng Batangas Electric Cooperative. May tanong ko lang, kung sakali na the same management at mag-shift tayo into CDA cooperative, ano pwede mangyari sa ating kooperatiba? Ganito po siguro. Hindi mo ba igagarantiya sa mga consumers na ganun pa rin ang performance, the same management? Hindi ko po masasabi dahil hindi pa natin nararanasan. Pero ang naranasan po namin ay nung nakaraan na nagkaroon po tayo ng problema doon sa ating miyembro ng board, ay ang NEA po mismo na nag-conduct ng audit sa ating kooperatiba, sila ang nagsabi na, teka, mali yung ginagawa, umalis kayo dyan muna. At kasi ang panukala na noong maging guest namin ang LGU, ang Lipa City Government, yung mga official ni Mayor Sabili ay pinapanukala niya, maging si Congressman Nicky Briones, ang sabi niya, pwede naman na i-retain yung management kasi kami naman, isaludo kami sa presenting management ng Batelec. But ang gusto lang namin baguhin, yung istruktura na kung saan ay yung mga tao is magkakaroon sila ng pagkakataon na kumita doon sa magandang management na ginagawa ng present management ng Batelec. What can you say about that manager? Actually, tama naman po yun. Katulad nga po ng sinabi ko kanina sa umpisa, kami po ay hindi naman sumasalungat sa pagkakaroon ng referendum para tanungin ang mga miyembro. Pero gusto ho nating
kumbaga, bigyan ng mas masusing pag-aaral talaga bago tayo pumunta roon. Dahil baka po, there might be no turning back after. Siyempre, mahirap. Ito'y napapaganda na natin sa present na structure. Baka pag nagkaroon ng problema, asisihin pa yung pagkakalipat. Tama, oo. So, But anyway, ganitong manager, hindi po kami kumukontra doon. Pwede ba na, kasi alam ko na maraming tanong pa rin yung grupo ni Mayor Sabili at saka si Congressman Nicky Briones. Pwede ho ba na magkaroon tayo ng pagkakataon na muli kayo magharap and once and for all, masettle itong issue tungkol dito sa pag-shift natin into CDA registered cooperative at kung talagang dapat mag-maintain tayo doon sa NEA because alam ko na ang tao is nag-observe dito sa isyong ito at alam ko na kayo ay may magandang foundation kayo and mayroon din siguradong foundation sila Nicky Briones at saka yung mga tao ni Mayor Sabili. So pwede ba na next week is magharap tayo and kuha tayo ng isang speaker galing sa Batelec and then dalawa and then isa sa opisina ni Mayor at isa sa opisina ni Congressman Nicky Briones para once and for all, matapos itong issue nito, and tao na mismo ang maghusga kung saan sila papanig. Mag-NEA ba kami or sa CDA kami? Salamat po, sir. Kami po naman anytime ay willing na humarap sa ating mukhang galang Congressman Briones. Pero bakit nagang ko po yung sinabi ni Junior Octave? Unang-una po kami ay hindi naman po kami against sa CDA. Wala po kami dyan. Dahil kita man namin po, inaaral naman po namin kasi ang atin laging iniisip ang kapakanan ng higit na nakararami na member consumidores. Ngayon po, amin lamang po yung pinag-aaralan ng gusto at kailangan po naman na may ipaliwanag din sa mga member consumidores yung comparison ng dalawa. Yun lang naman po kami. Pero hindi po kami against sa CDA. Dahil kami nga po, ang iniisip namin lagi, ang kapakanan din naman lagi ng higit na nakararami at yung po sinasabi ninyo, kami naman po ay willing. Actually nga po, yung si Dr. Ernie Reyes, ang sabi ko pa sa kanya, ang ganda ho ng offer namin sa Taga-Acob, kung kailangan tayo mag-due diligence sa lahat ng electric cooperative na sa under CDA at kung kami may sapat na pamamasahihan pa namin. Pero hindi ho nag-comment sa akin si Dr. Ernie Reyes at sabi ko sa kanya, ang pinakamaganda dahil pare-paro tayong iniisip natin kapakanan ng mga higit na nakararami sa under franchise ng kooperatiba, pumunta tayo dyan sa Pangasinan, sa Palawan, sa Quirino, kung ano yung malalapit na under CDA at tayo kumuha ng data kung talagang yung sinasabi ng ating Congressman Briones ay nangyayari. Pero base po dyan sa ating pinakitang papel, ay kitang-kita po yan. Yan naman po hindi natin ginamot yan. Kahit po pakita niya sa kanya at i-verify sa ARC, ay naman po ang magpapatotoo na talagang yun ho ang number one naming apprehension kung bakit ayaw namin CDA. Kasi wala po kami makita doon sa 10 CDA, ay iisa po magandang performance eh. Nagkataon po, ang magandang performance lang ay Palawan Electric Cooperative, which happened to be, sabi ko nga, andun ang Malampaya Gas Oil na nagsusubsidize sa Palawan Electric Cooperative at si Sir Aripa po ang isa. Tayo po sa resibo may makikita kayong UCME, yung Universal Charge for Missionary Electrification. Makikita nyo. I think that is 11 centavos per kilowatt hour. Tingnan nyo po yung mga resibo. Director, yan po ang ginagamit natin pagtulong sa Palawan Electric Cooperative. Talagang yung document will show na talagang maganda yung performance ng mga kooperatiba na under sa NEA. But alam ko na mayroon din mga punto yung nasa kabilang panig. Kaya mas maganda na sila yung ang maging kaharap natin. Because ako, sa parte ko lang, is kumbinsido ako dito sa performance ng mga electric cooperatives na under sa NEA dahil talaga the document will show na mababa yung rate nung binibigay ng mga kooperatiba under NEA. But I'm sure ito ay may mga data rin ang kabila na pwede siguro na kayo mismo mag-usap na. And then kami mga nagmamasid is kami lang yung mag-uusga na lang siguro ho. Totoo po, sir. At ang request ko po, total naman ay 1 week pa yan, ang request namin doon sa mga nagkakamba sa CDA, magdala sila ng dokumento na galing na sa CDA. Halimbawa po galing sa board secretary na magbibigay ng certification na nagbigay kami ng buwan ng gano'n ng dividendo. Pero kung ang hilaw po na puro verbal lang, kasi I doubt po. At ito po, sarang dagdag ko pa. To tell you honestly, nung Sabado lang umalis
ang 3 engineer ng Palawan Electric Cooperative at sa Batilik Tato po nag-aral. Okay. At sila to po ay talagang malayong-malayo na ang Batilik to sa kumpara sa Thank you very much, Director. Mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na sa ating palatuntunan. But of course, bago tayo magpaalam, ay nais ko muna hong bigyan po ng pagkakataon na magbigay ng parting words. Unang-una yung ating manager, and please acknowledge na lang po yung ating mga kasamahan dito, and then susunod ko po ang parting words ni Congressman. Muli po ay kami po sa Batilik 2 ay nagpapasalamat po sa UP Batangas dahil po sa pagbibigay nyo sa amin ng pagkakataon na makapagpaliwanag, makapagbigay ng impormasyon sa ating mga tagapanood ng UP Batangas at bilang pagbabakas po ay bumabati po ako sa ating mga kasamahan na naririto sa inyong studio ngayon at doon po sa aking mga kasamahan sa Batilik 2, si Director Mar Braga po ng Padre Garcia, si Director Danny Gulfo po ng Rosario, dito po sa ating mga kasamahan sa Akapin Batangan, sa atin pong ginagalang na Congressman Mike Rivera, kay Director Jojo po, sa inyo po sa panel, lalo na po kay Colonel Samudio, kay Mr. Pete Calao, and kay Engineer Andal, lagi po nating nakakapanayam, at kay Sir Mar Amparo, kay Sir Jess Medina, at saka kay Lieutenant Soriano. Kumusta na lang po kay Colonel Giang na siya pong kausap sa loob po nitong at kay Ma'am Meds, magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat po. Thank you very much, Manager, at ang ating pong ipinagmamalaking Congressman po ng I-Care Party List na nagkataong galing po sa Batangas, si Congressman Mike Rivera. Muli po, ako po nagpapasalamat sa grupo ng UP Batangas kasi sa pagkakaimbita niyo po sa akin. Pero sana po ang akin lang pong habilin sa mga aking kababayan dito sa Batangas, sa aking mga kababayang Batanggenyo, bago po tayo mag-decide ng isang bagay, ito po ay 10 beses natin pag-aaralan o mahigit pa. Kasi nakasalalay po sa conversion ng electric cooperative sa CDA ang future generation po ng buong Batanggenyo. Dito po makikita at nakadepende ang pupuntahan ng mga kabataan, hindi lang po natin ngayon, kundi ng ating mga apo, dito po nakasalalay sa conversion ng electric cooperative. Kasama po ang mga, katulad po ang electric cooperative, kasama po ito sa development ng probinsya ng Batangas. Magandang hapon po ulit. Thank you very much, Congressman. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan at nais po nating pasalamatan ang may-ari po ng Blue Sapphire na nagpagamit po ng pasilidad ngayong araw na ito. At sa aking mga kasama dito kay Chairman Dingandal, kay Past President Dingandal, kay Maramparo, kay President Jess Medina, kay Lieutenant Soriano, and Meds Kahanding. At sa ating lahat, maraming salamat sa aking asawa, kay Nilda Samudio. Palaging alalay natin yan. At sa ating mga bisita galing sa kabilang grupo. Thank you very much. Ito po, Sultan Colonel General Samudio. Maraming salamat sa inyong pagsubay.